Ipinitin na kailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Bumili at manalo ng 300 tips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Hot-Hoto ng Bayan. At ang oras ating mga kahato ng bayan is ganap na po na 6:38 ng umaga. At samantala para naman sa ating mga local reports. Hot-Hoto ng Bayan. Ito mga kahato ng bayan dahil good news ito. Dahil Bangsamoro para sa inyo to. Inihahandog sa inyo ng BHRC BARM and Partners Kalinga at Karapatan sa taong 2025. So kailan ito siya mga kahato ng bayan? Sa December 3 sa taong 2025. So magsisimula ng alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa May City Mall, Cotabato City. Lahat ng serbisyo ay libre, walang bayad at walang hinihinging kapalit. Serbisyo para sa Bangsamoro mula sa puso at may malasakit. So ito mga karadyan at mga kahato ng bayan dahil good news ito. Dahil makakatanggap po kayo ng libreng legal consultation at libreng basic health services at libreng public assistance mula sa iba't ibang partner agencies. Iniahanyahan kayo ng makilahok sa kalinga at karapatan at libreng serbisyong legal, serbisyong kalusugan, serbisyong pampubliko at isang araw na pagtulong at paglaganap. At isang araw na pagtulong o paglingap at pagtataguyod ng karapatan ng bawat isa. So ito mga karadyo natin, no, wag niyo pong sasayangin dahil merong mga libreng serbisyong legal. Isang doon na yung legal consultation, authorizations, prepare of simple legal documents, and legal counseling for VAW victim survivors at legal counseling on labor laws. At para naman sa itong pinakagusto ng mga ating mga listeners at ang ating mga netizens. Meron pong libre serbisyo kalusugan. So unang-una dito mga kahato ng bayan merong libreng dental check-up at medical consultations at meron ding libreng blood pressure taking at iba pa. At para naman sa serbisyong pampubliko, ay libreng-libre po ang registration of kasambahay ng mole at birth registration assistance projects at civil registration services ng mobile outlet program. At meron na ding palibreng national ID registrations or ng ePhilID and authentications. At meron na ding libreng PhilHealth registrations or enrollment, updating amendment of member data records at ng PhilHealth FDR and ID insurance at ng Yaman ng Kalusugan Program, remittance benefits and other PhilHealth inquirers, members registration sa Pag-ibig modified at modified Pag-ibig application. So lahat ng iyon ng mga kahato ng bayan ay libreng-libre po sa para yan yung programang Bangsamoro para sa inyo. So yun inahahandog po yan ng BHRC para sa atin. Ang nagangalang programa na yan ay Kalinga at Karapatan sa taong 2025. So kailan yun siya ulit mga kahato ng bayan? Sa December 3 po. Sa December 3 sa taong 2025. So magsisimula po ang programa na yan ng alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. So located po yan mga kahato ng bayan dyan to sa May City Mall, Cotabato City. Hot-Hoto ng Bayan. At para naman sa ating local reports, mga kahato ng bayan, Hot-Hoto ng Bayan. Hot-Hoto ng Bayan.
Para naman sa ating local reports mga kahata ng bayan, BARM government nananawagan ng malalimang investigasyon kasunod ng pagkasawi ng 7 Bangsamoro sa Malinan, Kidapawan City. Nababahala ang Bangsamoro government matapos ang naganap na insidente ng pamamaril sa barangay Malinan, Kidapawan City na nagresulta ng pagkasawi ng 7 katao. 5 sa kanila ay may mga kasapi ng Moro Islamic Liberation Front o MILF, habang ang 2 naman ay mula sa Moro National Liberation Front or MNLF. Ayon sa BARM government, anumang gawaing humahantog sa pagkitil ng buhay ay hindi katanggap-tanggap at nagbabanta sa kapayapaan at tiwalang pinangangalanan sa ilalim ng moral governance dahil sa mga paunang ulat at nagkakabilang salaysay ukol sa insidente. Nananawagan ng regional government ng isang masusi at komprehensibong investigasyon upang agad na matukoy ang mga beretipulong detalye malaman ng panagutan at matiyak na ang tamang proseso ay mahigpit na sinusunod. Inikayat din ng BARM government ang law enforcement units, peace process mechanisms, local authorities at iba pang oversized body sa magkakaroon ng close coordination at magsagawa ng investigasyon na may integridad at profesionalismo. Sa pamilya ng mga nasawi, ipinapaabot din ng BARM government ang kanilang taus-pusong pakikiramay. Ayon pa sa BARM, walang salita ang makakabawas sa sakit na dulot ng insidente, ngunit tinitiyak naman nito na isusulong nila ang lahat ng naangkop na legal na hakbang upang mapabunyag ang katotohanan na ipapatupad ang katarungan. Inaatasan din ng BARM ang mga kaukulang ministries, agencies at tanggapan na magbigay ng anumang posibleng tulong para sa mga nauulilang pamilya. Nananawagan din ang regional government sa pampubliko na manatiling kalmado, iwasang magpakalat ng unverified na impormasyon at hayaang umusad ang proseso ng investigasyon. At ayon pa sa BARM, patuloy nilang pinanghahawakan ng pagtataguyod sa kapayapaan, kaayusan at paghahari ng batas bilang bahagi ng paghahalaga ng moral governance. Hot-Hoto ng Bayan! At ang oras natin is na mga kahato ng bayan is ganap na po na alas 4, na alas 6, 6:45 na po ng umaga. At sa mga listeners natin dyan, magandang umaga sa inyo. At sa mga traffic enforcers natin dyan, sa mga drivers natin dyan, sa mga kapulisan natin dyan na nakaantabay sa programa nating Hato ng Bayan, magandang umaga sa inyo. At pati na rin sa mga nasa palengke ngayon na sa mga oras na ito ay nakantabay sa ating programang Hato ng Bayan, magandang umaga sa inyo. At napakaganda po ng sikat ng araw ngayon, mga kahataw ng bayan. At saka yung mga din, magandang hapon din sa ating mga traffic enforcers dyan ngayon na sa mga oras na ito ay nakatutok pa rin sa ating programang Hataw ng Bayan kahit na meron silang duty mamaya, and binigyan pa rin nila ng oras na makaantabay sila sa programang Hataw ng Bayan para patuloy silang ma-update sa mga pangyayari sa ating mga lugar. Hot-Hoto ng Bayan! At samantala, para sa ating mga karagdagan na report, BARM Health Minister sinulinding inireklamo ang civil service sa BARM dahil sa hindi malinaw na disapproved appointments ng mga health workers. Naghain ng reklamo sa Office of the Ombudsman ang Ministry of Health ng BARM para questionin ang ipinalabas na disapproved appointments sa halos 300 na mga empleyado ng MOH. Una nito, sinabi ni MOH Minister Dr. Cadil Sinulinding na bago niya papamunuan ang MOH ay may mga reklamo na umano'y siya natatanggap hinggil sa mga irregularidad sa hiring process. Particular dito ang mga alegasyon na hiningian daw siya ng taga-MOH mismo at CSE BARM ng mahigit mula 200,000 pesos hanggang 1 million ang mga candidate for plantilla positions. Damo po bilang Health Minister ay siniguro ni Sinulinding na sumusunod sa tamang proseso sa hiring ng mga empleyado na naayon sa Principle of Merit and Transparency. Sa mahigit 1,000 sa mga appointments na ipinasa nila sa Civil Service BARM, 309 dito ang disapproved. Binanggit ni Sinulinding na walang umanong malinaw na paliwanag ang CSE BARM sa mga disapproval letters.
Nakitaan din daw niya ng due process violation sa mga disapproved appointments. Ayon kay Sinulinding, gaya ng kawalan ng basehan, hindi rin daw niya anya na initalye kung paano ito nalabag na nasabi ang mga empleyado ang 2017 Omnibus Rules on Appointment. Hindi rin daw anya ipinaalam sa mga apektadong empleyado ang hingi sa disapproval, kaya hindi man lang sila nakadepensa. Naipagtanggol at dingin ang kanilang panig. Ang hakbang na ito ng CSE BARM ay may malaking epekto ayon kay Sinulinding sa delivery ng mga health services ng MOH. Makailang beses na rin siyang nakipagkita sa CSE BARM at naglatag ng mga solusyon, pero hindi pumabor dito si Sinulinding. Kaya ikukonsulta na niya ito sa CSE main office at tagain din siya ng reklamo sa Ombudsman ng Mindanao. Bukod dito, humihiling din si Sinulinding na sana ay magsasagawa ng internal audit sa lahat ng mga bagong appointments. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ng radyo natin ang panig ng CSE BARM sa sinasabing ito ni Sinulinding. Hato ng bayan. At oras sa tinis daw mga kahato ng bayan is ganap na po na alas 6:50 na po ng umaga. At dito na po nagtatapos ang programang Hato ng Bayan ngayong araw po ng Biyernes. It's November 28 sa taong 2025. At muli mga kahato ng bayan, inyong nakasama ngayong umaga si Karad, si Ka-RN Adel Albulushi para sa programang Hato ng Bayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro.